Alright, so let's try to solve this problem. Determine the moment of inertia for the shaded area about the y-axis. So this is the given figure. So this is a composite figure. So ang pinapadetermine para dito is yung moment of inertia nung shaded area. So as you can see, ito lang yung shaded area. So apparently, itong bilog na to, ito ay butas. Okay? So kapag ikaw ay magko-compute ng moment of inertia, okay, lagi mong unang iisipin is with respect sa anong axis. So minention na siya dito na yung magiging reference axis natin ay yung y-axis. Okay, yun actually yung una mong gagawin. I-establish mo muna yung reference axis. So in this case, ang i-compute natin na moment of inertia ay about sa y-axis, which is itong axis na ito. Alright. Now, sundin lang natin yung procedures na nakalagay dito, no? Para dun sa pag-determine ng moment of inertia nitong composite figure na ito about the y-axis. So, since ito ay composite figure, the first thing that you have to do, really, is to divide, no? Or hatiin mo itong composite figure na to into common geometric figures or shapes. So, paano yung mga shapes na magiging hati na to? No? Pwede mo tong hatiin into one triangle. So, there is another triangle here. And then, we have a rectangle or square here. And then lastly, we have a circle. Okay? So, ang gawin natin, gawa tayo ng table. Wherein dun sa first column, ilagay natin yung mga figures na yan. Or yung mga pagkakahati ng shapes natin, no? So, i-assign natin na figure 1, okay, yung triangle. So, yung triangle, okay, ito yan. So, ang kanyang dimensions, ang kanyang base ay 6 inches. Ang kanya namang height ay, ilan yung height niya? Bali 3 plus 3 plus 3, so 9. 9 inches. Okay, para dun sa second figure natin, okay, so yan yung another triangle. Okay, yung kanyang base ay 3 plus 3, so 6 inches. Ang kanya namang height ay 3 inches. Now for the square, okay, that will be our third figure. Okay, so yung square natin, ang kanyang sides ay 6 inches dito, 6 inches. So square nga ito, no? So 6 inches. And then we also have here 6 inches. Lastly, para dun sa circle, that will be our fourth figure. Okay, so yung circle natin na ito, meron siyang radius na 2 inches. Take note na itong unang tatlo, ito ay mga shaded. Okay, eto namang ikaapat na figure natin, yung bilog, yan ay butas. No, take note, may sign convention tayo mamaya ha, para dun sa mga area. Okay, anyway, so ang next nating gawin ngayon dito, no, mag-refer ka ngayon, no, dito sa formula na ito. So since ito ay moment of inertia with respect sa y-axis, so ito yung gagamitin natin ha, na formula. Okay, sundan mo lang tong formula na ito. Ang unang kailangan nating gawin dito or kunin is yung I bar y or the y centroidal moment of inertia nung bawat figure. Okay, so i-compute natin yung y centroidal moment of inertia nung bawat figure at yan ay mga established na ha. So, kung babalikan mo ha, ito yung mga established na centroidal moment of inertia nung bawat common geometric figure. So, ito yung I bar y para kay rectangle, I bar y para kay triangle, and then para kay circle, ito yung I bar y niya. No? So, yan yung mga gagamitin natin. No? Sige, so para kay rectangle, hb cube over 12, kay triangle, hb cube over 36, and then kay circle, yan ay pi r to the fourth over 4. Okay? Sige. So, gawin natin yung para kay triangle. So, ang kanyang y centroidal moment of inertia ay hb cube over 36. So, ang kanyang height ay 9. Ang kanyang base ay 6 cube over 36.
Okay, ang I bar y ng triangle na ito ay ganun din, hb cube over 36 rather. So, ang kanyang height ay 3, ang kanyang base ay 6 cube over 36. Now, for a square, so katumbas lang din ito nung sa rectangle, so ito ay hb cube over 12. Ang kanyang height at base ay magkamuka, so 6 times 6 cube over 12, hb cube over 12. Para naman kay circle, ang kanyang y-centroidal moment of inertia ay pi r to the fourth over 4, wherein yung r niya ay 2. So, pi r to the fourth, ang r niya ay 2 to the fourth over 4. Pi r to the fourth over 4. Okay, so okay na tayo sa I bar y nung bawat figure. Ang next naman natin gawin, kunin natin yung area. Okay? Kunin mo yung area ng bawat figure. So, unahin natin yung area ni figure 1. Ang area ni figure 1, it's just a triangle. So, it's just 1/2. Ang kanyang 1/2 base times height. So, ang kanyang base ay 6. Ang kanyang height ay 9. So, ilan ito? So, this is 1/2 times 6 times 9. Lagay na natin. No? So, ito ay 27. And then area nung ikalawang triangle natin, ganun din, 1/2 base times height. So, 1/2 times 6 times 3. So, ito ay 18 divided by 2. 9 lang to, no? Okay. Next, para naman kay square, ang area ng square ay base times height lang, no? So, 6 times 6. So, ito ay 36. And then, para dun sa area nung circle natin, okay, so yung area ng circle natin ay pi r square. Ang kanyang r ay 2. Pi r square. So, ito ay 4 pi lang. Okay. So, as I've mentioned kanina, merong sign convention pero para kay area. Pero take note ha, okay, kapag yung area ay solid or shaded, okay, so ang nilalagyan na natin ng sign convention dito is yung buong I bar y plus AD square. So, yung buo na yan ay positive kapag shaded yung area. Okay, pero kung butas yung area, negative itong buo na ito. Okay? So, mamaya na natin lalagyan ng positive or negative, no, kapag tayo ay magsa-summation na. Actually, isa lang naman yung magne-negative dito eh, which is yung figure 4, kasi ito lang naman yung butas. So, yung buong I bar y plus AD square niya ay negative. Okay? Sige. So, tapos na tayo ngayon kay area. Ang next na natin gawin is kunin yung distance D. So, anong distance D yung kailangan natin? Since with respect tayo kay y-axis ha, yung distance din natin, yan yung distance between the y sub o axis of each figure and the reference y axis. So, simulan natin kunin ang distance D, okay, ni figure 1. Okay, locate mo muna kung nasan ang y sub o axis ni figure 1. So, si figure 1, ang kanyang y sub o axis, of course, nandun sa kanyang centroid. So, ang centroid ni figure 1 ay, let's say, mga banda dito. Okay, at ang kanyang y sub o axis, of course, nagpa-pass through dyan sa centroid niya. So, ito yung kanyang, dito ko na lang lagay sa taas, no? Ito yung kanyang y sub o axis nung figure 1. So, yung distance na kailangan natin is distance between this y sub o axis papunta doon kay reference y axis. So, ano tong distance din na ito? So, itong distance din na to, ito ay sinusukat sa maikling side or dito sa mas maikli. No? Yung mas mahaba, yan yung 2 base over 3. Etong mas maikli, ito yung base over 3. So, ang base ng triangle ay 6. So, itong distance na to, again, ito ay b over 3. So, ang base ay 6. So, 6 over 3. So, yan ay 2. Okay, para dun sa ikalawang figure natin, locate mo muna kung nasa ng kanyang y sub o axis. So, ang centroid niya ay, let's say, mga banda dito. So, nandyan lang din yung kanyang y sub o axis, no, para dun kay figure 2. So, again, yung distance D na kailangan natin ay mula dyan, papunta dun sa reference y-axis. So, ito yung distance 2. So, ano tong distance 2 na ito? Ito rin ay sinukat sa maikling side. Okay, yung mas mahabang side, itong kabila, ito ay 2/3 ng base. So, itong mas maikli, ito ay 2/3
or 1/3 rather, nung base. So, sa mas maikli. Ang base niya ay 6 din. So, 1/3 ng kanyang base. So, 1/3 ng 6. So, 6/3. So, ito ay 2 din. Okay. Now, ganito ha, kung napapaisip ka, Sir, dito ba sa distance D, wala ba tayong sign convention? Actually, meron. Pero, dinidisregard na natin siya. Bakit? Kasi, di ba yung distance D, naka-square siya. So, kahit mag-negative siya, okay, since naka-square siya, magpa-positive lang din siya. Kaya, dinidisregard na natin. No, actually, itong 2 na to, negative 2 ito kasi mineasure mo siya sa kaliwa ng y-axis. But then, yun nga, kung negative man yan, kung i-square mo naman din kasi yan, magpa-positive lang din yan. So, dinidisregard na natin siya ha, yung sign convention para kay distance D. Okay. Now, para naman doon sa third figure natin, okay, locate muna natin kung nasa ng kanyang y sub o axis. So, yung ating square, ito yung square. So, of course, yung kanyang centroid ay nasa gitna lang. So, nandyan din yung kanyang y sub o axis. So, ito yung y sub o 3. No, y sub o axis ng third figure natin. So, yung distance niya papunta doon kay reference y-axis. So, yung reference y-axis natin, nandito ha. Sige. So, the distance between the y sub o axis papunta doon kay reference y-axis rather, ay ito. So, ano tong distance na to? So, itong distance na to is kalahati lang nung base niya na 6, which is ito yung 3. So, ang distance na to ay 3. Sige, lagay na natin na siya ay 3. Okay. So, now, para naman dito kay circle, okay, locate muna natin yung kanyang y sub o axis. Yung sa circle natin, yung centroid niya, nandito lang din. So, yung kanyang y sub o axis ay actually nandyan din. Okay, y sub o 4 para kay third figure. So, yung distance D na kailangan natin ay between this y sub o tsaka yung reference y-axis. So, ito yung distance 4. So, ano tong distance na to? Actually, ito ay 3 din. No? Okay, so ito ay also 3. Okay. So, mula dito, kumpleto na, no? Yung I bar Y, yung area, at saka yung distance D ng bawat figure natin. Ang next mo ngayon gawin, pagsama-samahin mo sila. Again, paano mo sila pagsasama-samahin? Gamitin mo yung sign convention. Kapag solid or shaded yung area, yung buong I bar Y plus AD square ay positive. Pero kung butas siya or hollow yung area, yung buong I bar Y plus AD square ay negative. Okay? So, gawin na natin. Alright? So, let's write our solution. Okay, so solving for the moment of inertia with respect kay y-axis, this will just be the summation, okay, of I bar x, I bar y rather, plus AD square ng bawat figure. Okay. So, unahin natin yung I bar y plus AD square ng unang figure. So, ito yung unang figure natin. So, ito ay 9 times 6 cube over 36 plus ang kanyang area ay 27 and then yung distance din niya ay 2. Take note, yung distance din na yan ay naka-square plus yung second figure natin. Okay? This is the first figure. Para dun sa second figure natin, ang kanyang I bar y ay 3 times 6 cube over 36 plus yung area niya na 9 and then yung distance din niya na 2 square. Okay, plus para dun sa third figure, so ito ay 6 times 6 cube over 12 plus yung area natin na 36. Okay, tas yung distance din niya ay 3. So, take note, naka-square yan. Okay, now, para dun sa fourth figure, again, ito ay butas. Okay, so take note siya, dapat ay negative. Okay, so negative siya. So, ang kanyang I bar y ay pi 2 to the 4th over 4. Plus, ang kanyang area ay 4 pi. At ang kanyang distance d ay 3. Naka-square yan ha, yung distance d. Okay, so ipindot mo lang ito ngayon sa calculator. Okay, let's do this. Okay. So, ang gawin mo, no, kung medyo mahaba na ganyan, yung kailangan mo i-input sa calculator, pwede mo siyang i-segment by segment, then i-store mo yung value. Halimbawa, para dito sa una, no, na I bar y plus AD square. So, unahin ko siyang pindutin. So, 9 times, 9, ulit. So, yan ay 9. And then, times 6 cube over 36. Okay, plus 27 times 2 square. Okay, so press equal ko. Tapos store ko yung value nito sa A. So, yung STO or yung store na feature ni calculator, gamitin mo, hanapin mo siya. So, since naka-yellow siya, so kailangan mo siya i-ship. So, ship store
Tapos lagay mo kay A. Okay, so nandun na, nakastore na si 162 kay A. Para naman dun kay ikalawang figure, so 3 times 6 cube over 36 plus yung area niya na 9, tapos 2, tapos naka-square siya. Okay, press equal. Ito naman, store mo kay B. Okay, so naka-store na siya kay B. Yung pangatlong, para sa pangatlong figure natin, so yan ay 6 times 6 and then cube over 12 plus 36 and then times 3 tapos naka-square. Okay, press equal. Store naman natin to kay C. Okay, para dun sa ikaapat na figure natin, yan ay pi, okay, times 2 to the fourth over 4 plus 4 pi times 3, okay, square. Press equal. Ito naman, store natin kay B. Okay, now, pag sama-samahin mo ngayon yon, so, alpha A plus alpha B plus alpha C. Tapos yung in-store mo kanina kay D, okay, di ba minus to dito? So, dapat ito ay minus D. Okay, press equal. Okay, yung lalabas sa sagot, ito na yung moment of inertia ng shaded area about the y-axis. 522.33629. Okay, ano ngayon ang unit nito? So, ang moment of inertia, parate na ang unit niya ay raised to 4. So, ito ay inches, yung mga distance natin. So, inches to the 4th power. Okay, so this is now the answer for this problem.